June 6, 1944, Omaha Beach, World War II. Malakas ang hampas ng tubig dagat. Papalapit na ang mga bangkang pandigma sa dalampasigan. Isang kapitan, nanginginig ang kamay habang umiinom ng tubig. Sa tabi niya, mga batang sundalo ng Amerika, kabado, pero handang lumaban. Bumukas ang bakal na rampa. Biglang bumuhos ang bala mula sa mga kuta ng Germans. Parang apoy na tumatama sa katawan ng mga sundalo. Marami agad ang tinamaan ng bala. Ang iba, tumalon sa dagat, pero dahil sa bigat ng gamit, lumubog sila bago pa makalangoy. Yung mga nakaligtas, nagtago sa likod ng mga bakal na harang. Sunod-sunod ang pagsabog ng mortar. Para silang nasa impyerno. Pero hindi sila sumuko. Unti-unti silang umabante hanggang makarating sa sandbar, malapit sa kuta ng kalaban. Gamit ang sniper, tinamaan nila ang mga Germans na nakapwesto sa bunker. Sumugod ang grupo, nagtago sa gilid ng bunker. Gamit ang flamethrower, sinunog nila ang mga kalaban. Naagaw nila ang lugar. Pero nang tumingin ang kapitan sa paligid, nakakatakot ang larawan ng digmaan. Libo-libong sundalong Amerikano ang nakahandusay sa buhangin. Samantala, sa Amerika, sa War Department, tuloy-tuloy ang tunog ng makinilya. Mga sekretarya, walang tigil sa pag-type ng mga telegrama, mga liham ng kamatayan para sa mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay. Isang babae ang napatigil, 3 liham, magkaibang lugar, pero iisang apelyido. 3 magkakapatid, lahat sila namatay sa digmaan. Agad niya itong sinabi sa Colonel. Sir, mamayang hapon, sabay matatanggap ng isang ina ang 3 telegrama. Lahat nagsasabing patay na ang 3 niyang anak. Napaupo ang Colonel. Mabigat ang balita, pero may dagdag pang ulat. Ang bunso, ang ika-4 na anak, sumama sa 101st Airborne. Umalis siya gabi bago ang invasion. Nasa Normandy siya ngayon. Buhay pa ba siya? Walang nakakaalam. Sa isang farmhouse, dumating ang isang itim na kotse. Lumabas ang isang babae, nanginginig. Natanggap niya ang pinakamasaklap na balita. Wala na ang 3 niyang anak. Umabot ang ulat sa general. Binasa niya ang lumang sulat ni Abraham Lincoln para sa isang ina na nawalan ng mga anak sa digmaan. Nabanggit doon ang pagdadalamhati, ang sakripisyo para sa kalayaan at ang pasasalamat ng Republika. Nagdesisyon ang general. Hanapin ang natitirang anak, iuwi siya agad. Pero isang tanong ang bumangon. Tama ba na isugal ang buhay ng isang buong grupo ng sundalo para mailigtas ang iisang tao? Balikan natin ang kwento ng war action movie na Saving Private Ryan. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para hindi nyo ma-miss ang mga susunod na malulupit na movie recaps. Balik tayo sa Normandy. Nakipagpulong si Captain John Miller sa kanyang commanding officer. Doon niya nalaman ang bagong utos, diretsyong galing sa pinakamataas. Kailangan niyang tipunin ang isang squad at magsimula ng misyon. Kinausap niya si Sergeant Mike Horvath. Bubuo tayong 2 ng isang grupo papuntang Neuville. Public relations mission daw. May isang sundalo na namatayan ng 3 kapatid. Kailangan na raw niyang umuwi. Pero bakit sa Neuville? Tanong ni Horvath. Hindi madaling hanapin ang isang tao sa gitna ng giyera. Iniisip nilang nandoon siya, sagot ni Miller. Kasama ng mga naligaw na airborne. Doon tayo magsisimula. Isinama rin ni Miller ang isang interpreter. Si Corporal Timothy Upham. Bagitong intelektual na wala pang karanasan sa laban. Payat, maputla at laging kabado. Nagsimula ang kanilang paglalakbay. Tumatawid sila sa mapanganib na French countryside. Hindi pa man sila nakakalayo, nagkaroon na ng pagtatalo. Captain, diretsyong tanong ni Private Raven, paki-explain nga ang math dito. Bakit isusugal ang 8 sundalo para lang iligtas ang isa? Sumagot si Wade, ang medic ng grupo. Isipin mo na lang ang nanay ng kawawang sundalo. May nanay din naman tayong lahat, sagot ni Raven. Mariing sumabat si Miller. May mga utos tayong dapat sundin. Mas mahalaga iyon kaysa kahit sino, kahit mga nanay nyo. Dapat alam nyo yan bilang isang ranger. Dumating sila sa isang maliit na nayon. Dito, nagkaharap ang tropa ng Amerika at mga Germans, parehong naghihintay, parehong puno ng tensyon. Maayos na gumawa ng plano si Captain Miller para makausad ang kanyang grupo. Napahanga si Upham sa galing ng kapitan. Raven, taga saan ba talaga si Captain? Tanong niya. Umiling si Raven. Wala pang nakakaalam, pero kapag nalaman mo yan, makakakuha ka ng malaking premyo. $300 na ang pusta. Dumaan sila sa mga gusaling wasak, kalsadang balot ng usok at mga putok ng baril na umuugong sa paligid. Pero wala roon si Private Ryan. Nagpatuloy sila sa paglipat ng bayan hanggang sa isang Pranses na pamilya ang biglang lumitaw, natrap sa gitna ng putukan. Nagmamakaawa ang ama, dalhin niyo ang anak kong babae, iligtas niyo siya. Mariing tumanggi si Captain Miller. Pero si Private Caparzo, na dala ng damdamin, kinuha ang bata mula sa nagmamakaawang ama. Caparzo, ibalik mo yan. Sigaw ni Miller habang pinipilit kunin ang bata.
Ngunit sa isang iglap, tinamaan si Caparzo ng sniper. Agad nagtago ang grupo. Inutusan ni Miller ang sharpshooter na si Jackson na hanapin ang kalaban. Tahimik na pumwesto si Jackson sa mataas na posisyon. Inilatag ang kanyang rifle, huminga ng malalim. Sa kabilang panig, nakapwesto na rin ang kalabang sniper. Nakatutok sa teleskopyo, nag-aabang ng lalabas na target. Isang putok! Diretsong tumagos ang bala ni Jackson sa lente ng teleskopyo ng kaaway. Agad tumakbo si Wade, ang medic, papunta kay Caparzo. Pero huli na, nalagutan ito ng hininga habang mahigpit na hawak ang isang sulat para sa kanyang ama. Tumayo si Captain Miller sa tabi ng bangkay. Mabigat at galit ang kanyang tinig. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo pwedeng magdala ng bata. Tahimik ang lahat. Si Raven, habang nawalan ng kasama, ay nagsimulang mag-ipon ng galit hindi sa sniper, kundi kay Private Ryan, na hindi pa nila nakikita. Nagpatuloy ang grupo. Hinanap nila ang isang kapitan na maaaring makapagsabi kung nasaan si Private Ryan. Habang nagpapahinga, umupo ang isang sundalo. Biglang natumba ang kahoy na inuupuan niya at nabasag ang pader. Laking gulat nila. May mga Germans pala na nakatago sa likod nito. Biglang sumiklab ang tensyon. May sumigaw. Ibaba niyo ang mga armas. Pero walang nakinig. Lalong tumindi ang tensyon. Hanggang sa biglang umulan ng bala. Dumating ang isang grupo ng mga Amerikanong sundalo. Pinaputukan nila ang mga Germans. Walang nakaligtas. Doon nila nakilala si Captain Fred Hamill. John Miller, 2nd Rangers. Pakilala ni Miller. Naghahanap kami ng isang Private James Ryan. Kasama niyo ba siya? Nagpatawag si Hamill ng sundalo. At ayun na nga, lumapit si Private Ryan. Tahimik ang lahat. Ito na ba ang batang inilalagay sa gitna ng napakaraming dugo't sakripisyo? Private? Seryoso ang tono ni Miller. May masamang balita ako. Patay na ang mga kapatid mo. Nanlaki ang mata ng sundalo. Nagsimulang umiyak. Anong ibig niyong sabihin? Hindi, imposibleng patay sila. Mga bata pa sila, nasa grammar school pa. Nagkatingin na ng tropa. Ikaw si James Ryan mula Iowa? Tanong ni Miller. Saglit na katahimikan. James Frederick Ryan, Minnesota. Natigilan ang lahat. Maling Ryan ang natagpuan nila. Nabunutan sila ng hininga pero halatang naiinis. Nagpahinga saglit ang grupo ni Miller sa loob ng isang simbahan. Tahimik ang paligid at sandali nilang nakalimutan ang gulo ng digmaan. Masaya nilang inalala ang mga dating kasamahan na nawala na. Pero biglang nagbago ang mukha ni Captain Miller nang maalala niya si Caparzo. Alam mo, mahina niyang bulong kay Horvath. Kapag may isa kang sundalong namatay, pinapaniwala mo ang sarili mo na nangyari yon para mailigtas ang 2 o 10, baka 100 iba pa. Sandaling natahimik si Horvath, pero nagpatuloy si Miller. Alam mo ba kung ilang sundalo na ang nawala sa ilalim ng utos ko? 74. Pero kung tutuusin, baka nailigtas ko ang 10 beses noon, 20 pa. Ganon kasimple ko iniisip ang mga yon, huminga siya ng malalim. Kita ang bigat sa kanyang mata. Ganyan mo pinapawi sa isip ang hirap, yung pagitan ng misyon at ng mga tao. Pero ang problema, ngayon, ang misyon natin ay isang tao lang, isang Ryan, kabaliktaran ng lahat ng nakasanayan. Sandali siyang natahimik, saka nagsalita ulit. Ang totoo, hindi ko ipagpapalit ang 10 Ryan para sa isang Caparzo. Kaya dapat sulitin ng Ryan na to ang ginagawa natin para sa kanya. Dapat pag-uwi niya, makahanap siya ng lunas sa isang sakit o makaimbento ng bumbilyang mas tumatagal o kung anuman. Amen? Sagot ni Horvath, sabay tango. Nagpatuloy ang paglalakbay ng grupo hanggang makarating sila sa isang glider crash site. Nakakalat ang mga sugatan at nakahandusay na paratroopers. Agad na kumilos ang medic na si Wade at tinulungan silang gamutin ang mga sundalo. Doon, nakilala ni Captain Miller si Teniente Reinhardt. Ipinaliwanag niya ang kanilang misyon, pero umiling lang ang teniente. Wala raw siyang alam na Private James Ryan. Sa halip, iniabot niya kay Miller ang isang bag na puno ng dog tags ng mga nasawing sundalo. Agad na nagtulong-tulong sina Jackson at iba pa para hanapin kung naroon ang pangalan ni Private James Ryan. Pero habang ginagawa nila ito, nagsimula silang magbiro at magpustahan kung sino ang unang makakahanap ng tamang dog tag. Nakita ito ni Wade at agad siyang nainis. Tama na yan, singhal niya. Napalingon ang maraming airborne na sundalo sa kanila. Mga kasamahan natin yan, hindi ito laro. Natahimik ang grupo, ramdam ang bigat ng kanyang mga salita. Bagamat alam ni Captain Miller na tama si Wade, naiintindihan din niya ang bigat ng sama ng loob ng kanyang mga tauhan. Kaya't nagpatuloy siya sa pagtatanong. Sinusuyod ang bawat dumadaan na sundalo at sibilyan. May nakakakilala ba kay Private James Ryan? Hanggang sa isang sundalo ang sumagot. Sinabi niyang isinama si Ryan ng isang koronel papuntang Ramel para magbantay sa isang tulay sa ibabaw ng Murderet River. Agad na tiningnan ni Miller ang mapa. Alam niya kung gaano kahalaga ang tulay na iyon. Isang estratehikong tawiran kung maagaw ng Germans, tuluyang mapuputol ang pag-usad ng mga Amerikano. At ngayon, ang grupong kasama ni Private Ryan may misyon. Bantayan ang tulay hanggang dumating ang mas malaking puwersa ng Amerikano na susulong papuntang Paris. Habang papunta sa Ramel ang grupo ni Captain Miller, nadaanan nila ang ilang bangkay ng sundalo.
Ang pumatay sa kanila, isang MG-42 machine gun na nakapwesto sa sirang German radar station sa Burol. Lumiko na lang tayo at iwasan yan, mungkahi ni Raven. Umiling si Captain Miller. Hindi tayo pwedeng umiwas. Kapag iniwan natin ito, maa-ambush ang susunod na grupong dadaan. Sumabat si Mellish. Pero sir, hindi naman ito ang misyon natin, di ba? Mariing sagot ni Miller. Ang misyon natin ay manalo sa digmaan. Pinaghiwa-hiwalay niya ang grupo. Naiwan si Upham para magbantay ng gamit. Umatake ang iba, nagpalitan ng putok hanggang sa makalapit at maihagis ang granada. Natapos ang putukan, 4 na Germans ang patay. Biglang sumigaw si Miller. Upham, dalhin mo rito ang medical kit, bilis! Nakahiga ang medic na si Wade, malubha ang tama sa katawan. Nagkukumahog silang lahat pero may tama siya sa atay. Alam mismo ni Wade na hindi siya makakaligtas. Luhaan, nakiusap siya na turukan na lang ng morphine para hindi na maramdaman ang sakit. Sa huli, binawian siya ng buhay. Dahan-dahang kinuha ni Captain Miller mula sa bulsa ni Wade ang sulat na iniwan pa ni Caparzo. Sumabog ang galit ni Raven nang makita ang natitirang German na buhay. Kahit nakataas ang kamay nito at nagmamakaawang sumuko, binugbog pa rin siya ni Raven, Mellish at Jackson. Handang-handang barilin ang bihag. Pero mariing nag-utos si Miller. Paghukayin niyo siya ng libingan para kay Wade. Alam ni Upham kung ano ang ibig sabihin nito. Lumapit siya sa kapitan. Sir, hindi ito tama. May rules of war tayong dapat sundin, pero hindi sumagot si Miller. Tahimik siyang lumayo, umupo sa isang sulok, at doon, hindi na niya mapigilang umiyak. Ramdam ang bigat ng kanyang mga desisyon, ramdam ang mapait na pagsisisi. Samantala, ang sundalong bihag nanginginig na nagmamakaawa. Gusto ko sa Amerika, gusto ko sumuko. Nagpakilala pa ito bilang Steamboat Willie. Sa huli, pinakawalan siya ni Miller para sumuko na lang sa susunod na American Patrol. Hindi sang-ayon ang grupo, lalo na si Raven. Tapos na ako sa misyong ito, galit niyang sabi, sabay talikod at akmang aalis. Huwag kang tumalikod sa kapitan mo. Pagbabanta ni Horvath, sabay tutok ng baril kay Raven. Uminit ang tensyon, nataranta sina Upham, Mellish at Jackson. Captain, pakalmahin niyo po sila, pakiusap ni Upham. Tahimik si Miller. Saglit siyang huminga ng malalim bago nagsalita. Mike, magkano na ang pustahan sa akin ngayon? $300 ba? Nagulat ang lahat. Patuloy si Miller. Isa akong guro. Nagtuturo ako ng English composition sa maliit na bayan sa Adley, Pennsylvania. Nagko-coach din ako ng baseball tuwing tagsibol. Noon, nahuhulaan agad ng mga tao ang trabaho ko. Bagay daw kasi sa akin. Pero dito, hindi nyo mahulaan. Minsan iniisip ko, nagbago na ba ako ng sobra? Baka hindi na ako makilala ng asawa ko pag nakabalik ako. Paano ko kaya ikukwento sa kanya ang mga araw na ganito? Kumalma ang lahat. Nakinig sila ng tahimik. Wala akong alam tungkol kay Private Ryan. Wala rin akong pakialam. Pero kung ang paghahanap sa kanya ang magbibigay sa akin ng karapatang makabalik sa asawa ko, kung ganun, iyon ang magiging misyon ko. Humupa ang tensyon sa pagitan ni Horvath at Raven. Bago sila muling naglakbay, sama-sama nilang inilibing si Wade at ang mga bangkay ng iba pang Amerikanong napaslang sa lugar. Nang malapit na sila sa Ramel, narinig nila ang paparating na tangke ng kalaban. Nagtago sila sa damuhan. Biglang sumabog ang tangke, tinamaan ito ng bazooka. Nabigla ang grupo ni Miller. Sino ang bumaril? Tanong ni Horvath. Nagsilabasan ng mga kalabang sundalo at agad nila itong pinagbabaril. Nang mapatay ang lahat ng kalaban, lumabas mula sa damuhan ang 3 sundalong Amerikano. Lumapit si Captain Miller at nagpakilala. Captain Miller, Charlie Company, 2nd Rangers. Corporal Henderson, Easy Company, 501st, sagot ng isa. Ryan, 1st of the 506th, sabi ng isa pang sundalo. Toynbee, 3rd of the 506th. Agad nagtanong si Miller. James Francis Ryan, tumango ang isang batang sundalo. Yes sir, ako po. Paano nyo nahulaan? Nagkatinginan ng Rangers. Sa wakas, nahanap na nila si Ryan. Pumunta sila sa lugar kung saan nakapwesto ang grupo ni Ryan. Isang wasak na lugar, halatang dumaan sa matinding digmaan. Nakausap ni Miller si Corporal Fred Henderson. Sinabi nitong naghihintay lang sila ng reinforcement. Hindi kami reinforcement. Nandito kami para kay Ryan, sagot ni Miller. Tinawag niya si Ryan. James Francis Ryan, taga Iowa? Tanong ni Miller. Yes sir, sagot ng sundalo. Napatay ang mga kapatid mo sa labanan. Nabigla si Ryan pero pilit niyang nilalakasan ng loob. Alin sa kanila? Tanong ni Ryan. Lahat sila, mahinang sagot ni Miller. Lalong sinakloban si Ryan ng matinding lungkot. Ikinalulungkot ko, marahang sabi ng kapitan. Hindi agad nakaimik si Ryan. Maya-maya, nagsalita siya muli. Nagpunta pa kayo rito para lang sabihin yan sa akin? Hindi. Pauuwiin ka na. Ang utos namin ay dalhin ka pabalik, sagot ni Miller. Pero hindi pumayag si Ryan. May sarili rin akong utos, sir. At hindi kasama roon ang iwanan ng pwesto ko, ang mismong Chief of Staff ng US Army na ang nagbigay ng utos, paliwanag ni Miller. Sir, ang utos sa amin ay ipagtanggol ang tulay na ito sa kahit anong halaga. 2 tulay na sa Merderet ang winasak ng mga Germans.
Kung pababayaan naming makuha pa nila ito, mawawala ang ating pwesto at mapipilitan tayong umurong. Hindi ako makakaalis hanggang dumating ang dagdag na tropa. Hinarap ni Raven si Miller at nagsalita, "Hoy, gago! Dalawa sa amin ang namatay sa paghahanap lang sa'yo, naiintindihan mo?" Natahimik si Ryan. Pero para sa kanya, walang saysay ang lahat. Bakit ako ang dapat umuwi? Bakit hindi sila? Pareho lang naman kaming nakikipaglaban dito, tanong ni Ryan kay Miller, sabay turo sa mga kasamahan niyang sundalo. Sabihin niyo sa ina ko na, natagpuan niyo na ako. Nandito ako kasama ang natitira kong mga kapatid at hindi ko sila kayang talikuran. Sigurado akong maiintindihan niya iyon. Hindi ko iiwan ang tulay na ito, patuloy na pagmamatigas ni Ryan. Walang nagawa si Miller dahil sa puso niya, naiintindihan din niya kung saang nanggagaling si Private Ryan. Tinanong ni Hobart si Miller kung ano ang plano nitong gawin. "Ano sa tingin mo? Gusto kong marinig ang iniisip mo," sagot ni Miller. Sa isang banda, naniniwala akong tama ang bata. Pero sa kabilang banda, kung manatili tayo at makaligtas pa rin dito, baka balang araw, kapag binalikan natin ito, maisip natin na ang pagliligtas kay Private Ryan ang nag-iisang matinong bagay na nakayanan nating gawin sa gitna ng gulong ito. Gaya nga ng sabi mo, kapag nagawa natin iyan, magkakaroon tayong lahat ng karapatang makauwi, sabi ni Horvath. Napagpasyahan ni Miller na tulungan silang protektahan ang tulay. Ipinakita ni Corporal Henderson ang natitira nilang armas. Limitado na lamang ang mga ito. Alam nila na anumang araw mula ngayon ay maaaring umatake ang puwersang Germans. Bumuo si Miller ng plano. Itinalaga niya ang isang malaking nasirang gusali bilang alamo, isang estratehikong punto para sa huling depensa. Kapag nabigo sila, sisirain ang tulay gamit ang mga pampasabog. Itinalaga ang bawat isa. Si Jackson, pumosisyon sa kampanaryo, kita niya ang halos buong lugar. Sina Mellish at Henderson may hawak ng machine guns. Si Raven magsisilbing bitag na hahabulin ng mga Germans. Si Ahpam naatasan sa pagkuha at pagbibigay ng bala. Si Ryan mananatiling malapit kay Miller para masiguro ang kanyang kaligtasan. Habang naghihintay, nagkwento si Ryan ng masasayang alaala kasama ang kanyang mga kapatid. Pero hindi nagtagal, narinig na nila ang dagundong ng mga makina. Dama ang tensyon sa hangin. Parating na ang mga puwersang Germans. May 4 na tangkeng paparating, higit sa 50 sundalo. Sa wakas, lumitaw ang mga sundalong Germans sa dulo ng pangunahing kalye at huminto. Nasira ang plano, hindi sila dumaan sa gitna. Bagkus, lumiko sila sa kanlurang bahagi ng nayon. Isang tangke lang ang tumuloy sa pangunahing kalye. Tahimik ang mga Amerikano, naghihintay ng tamang oras para tambangan ang kalaban. Pinasabog nila ang likod ng tangke. Halos 20 sundalong Germans ang nadamay. Pinaulanan nila ng bala ang natitirang Germans. Gumanti ang kalaban. Pinaputukan ng tangke ang posisyon ni Henderson. Lumipat sila ng taguan. Gamit ang improvised sticky bombs na tinuro ni Miller, pinasabog nila ang tangke. Hinagisan nila ng Molotov cocktail ang bukas na bahagi nito. Nasunog ang mga sundalong Germans. Sa kampanaryo, matagumpay si Jackson sa pagpaslang ng mga kalaban. Pero pinasabog ng isa sa mga tangke ng Germans ang kampanaryo, nadaganan si Jackson. Naubusan ng bala sina Henderson at Mellish. Naghihintay sila kay Upham. Pero si Upham, hindi nakayanan ang tensyon ng digmaan. Umiiyak, nanginginig ang tuhod, parang paralisado sa takot. Sinaksak si Mellish ng isang German hanggang sa mamatay. Tinamaan si Horvath sa binti. Naubusan na rin ng bala sina Miller at Ryan. Nagsimula silang maghagis ng mortar round gamit ang kamay. Umatras ang mga Amerikano. Pero napuruhan si Horvath. Si Upham na lang ang naiwan sa kabilang banda ng tulay. Tumakbo sina Miller at Ryan sa alamo upang ihanda ang pagpapasabog ng tulay. Kasama si Raven, nagpatuloy sila sa pakikipagbarilan sa mga Germans. Isang tangke ang tumatawid na sa tulay. Pinaputukan nito ang gusaling malapit kay Miller. Boom! Bumagsak si Miller. Nabitawan niya ang detonator. Sandaling tumigil ang kanyang mundo. Napansin niyang natatalo na sila sa laban. Nakita niya si Horvath, wala ng buhay. Si Ryan naman, halos mawalan na ng pag-asa, umiiyak na parang bata. Pinilit ni Miller na kunin ang detonator, pero bigla siyang binaril ng isang German, si Steamboat Willie, ang sundalong pinalaya nila noon sa radar station. Malala ang tama ni Miller. Binunot niya ang kanyang baril. Desperado niyang pinaputukan ang tangke. At bigla, sumabog ang tangke. Dumating na ang mga reinforcement na P-51 Mustang fighters ng Amerika. Sunod-sunod ang bomba. Umatras ang mga Germans. Nakita ni Upham ang German na bumaril kay Miller. Nagtangkang sumuko. Binaril niya ito. Pero hinayaan niyang makatakas ang mga kasamahan nito. Patuloy ang pagdating ng karagdagang puwersa ng Amerika. Sinubukan ni Raven gamutin si Miller habang naghihintay ng medic. Sa huling hininga, gamit ang kanyang nanginginig na kamay, mahinang hinila ni Miller ang damit ni Ryan. "James," mahina niyang sabi. "Ano yun, sir?" tanong ni Ryan. "Luhaan. Naway maging karapat-dapat ka sa sakripisyong ito."
at tuluyan ng binawian ng buhay si Captain Miller. Ang liham ni Caparzo para sa kanyang ama ay muling nagpalit ng kamay. Kinuha ito ni Raven mula sa loob ng jacket ng kapitan. Lumipas ang mga dekada. Si Private James Francis Ryan, matanda na, kasama ang kanyang pamilya, bumisita sila sa Normandy Cemetery. Sa harap ng libingan ni Miller, sinabi niya, "Inalala ko ang mga salita niya araw-araw. Sinikap kong mabuhay ng marangal. Sana naging karapat-dapat ako sa sakripisyo nila." Mag-subscribe para sa iba pang mga video tulad nito. I-on ang notifications at iwanan ang like para suportahan ang channel. Maraming salamat po sa panunood ng recaps natin to.